TMX 125 mga katropa o kaya Rusi 125, Rusi 150. Common issue nila ay sa push button dito. Yung push button minsan pag kinakalawang na yan, hindi na nagko-contact, nagmamalfunction na yung kanyang starter. O kaya minsan yung spring dito sa push button na sisira na dahil sa kalawang, hindi na siya magpo-push button. Pwede namang linisan pero minsan pag sira na yung spring nung ating push button ay magpapalit ng bago. Ang problema kapag nagpalit tayo ng bagong switch, madaling masira. Dahil pinoproblema ni boss palagi yung kanyang push button, ay magpapalit tayo rito ng ignition switch. Ito. Yung ignition switch na ito mga katropa, dito mo rin i-on yung susian mo. At the same time, dito mo rin siya ipo-push button. Parang kotse na siya pag mag-start. Nakita natin to sa video ni Kalikot Wolf sa Kappa Starlock. Isa pa sa problema ni boss ay yung kanyang susian. Kapag sinusi natin yung motor ni boss, start, umaandar yung kanyang motor, pero kapag pinatay, hindi na mamatay yung kanyang motor. Ngayon kung magpapalit si boss ng susian, paulit-ulit lang din yung problema kasi ang nabibili natin ay replacement na susian. So mas recommend ko yung ganitong susian na astig na, pwede mo pang i-start dito. 2-in-1 na siya. Ignition switch, tapos push button na rin siya. So dito sa ignition switch mga katropa, kung mapapansin nyo, mayroong tatlong wire. Sa tatlong wire na yan, mayroong naka-indicate na number sa bawat paligid ng terminal niya. Mayroong 1, 2, tsaka 3. So ang gagawin natin para maikabit natin to sa ating motor, tatandaan natin yung 1, 2, tsaka 3 na terminal. Halimbawa dito sa ginawa ko, yung number 1 tinandaan ko sa dulo ng maliit na balat lang para ma-recognize ko na number 1 na terminal to. Tapos yung number 2, walang balat sa dulo. At yung number 3 naman ay mahabang balat sa dulo. Para ma-recognize natin yung 1, 2, 3 na terminal. Galing battery at yung isa naman ay accessory. Papasok na ng ating harness. At yung pangatlo naman ay trigger ng ating push button. Tatlong wire lang siya. Mas maganda ito kung ang motor nyo ay battery operated, plug and play na. Wala nang gagawin. Pero itong motor ni boss ay primary type. Kaya ang gagawin natin dyan, para ma-convert natin sa ganitong klaseng ignition, gagamit tayo dito ng relay. Ito yung gamit ko na relay. Mini relay. Pwede rin kayo gumamit ng relay ng busina, pero mas okay magamitin yung mini relay kasi hindi siya matakaw sa espasyo at maliit lang siyang tignan. So sa mini relay mga katropa, maghihinang tayo dito ng wire. Kung makikita nyo, ito yung pagkahinang natin sa wire. Ito yung number 85 natin, lagyan ng wire. Yung gitna ng ating mini relay, lagyan din ng wire. Yung 86, lagyan ng wire. At yung 87A, o yung normally close, lagyan ng wire. So ang gagawin natin sa relay mga katropa, yung number 85, yung kanang wire natin, at yung number 30, pagsamahin natin silang dalawa. Ito yung itsura ng ating mini relay. Yung number 85 sa kanang bahagi ng ating relay, inilagay natin o sinama natin sa number 30 ng gitna ng ating mini relay. Pagkatapos niyan, syempre, pwede na natin ilagay itong ating ignition switch. So, ito na yung itsura ng ating ignition switch na ilagay na natin at malinis naman siyang tignan sa TMX 125 Alpha. Ito yung lumang ignition switch niya. Tapos, ito naman yung tatlong wire ng ating bagong ignition switch. At dito naman mga katropa, big bike yung ginagawa natin. SRB 600 yung ginagawa natin. Nagpapakabit si boss ng ito, yung ilaw. Ito yung kanyang brand, yung pinapakabit ni boss na accessory niya. Future Eyes. Ano siya? $510. Grabe ano? Halos 30,000 yung halaga nung ilaw na kinakabit ni boss. Pang rides. So dito mga katropa sa TMX 125 na ginagawa natin, kailangan natin ng relay. Para saan ba yung relay? Yung relay natin ay siya yung magsisilbing kill switch ng ating motor. Kasi nga, yung ating bagong switch na ilalagay ay tatlo lang. At kung sakaling battery operated yung motor nyo, pwede na yung tatlo lang. Pero kung primary type yung motor, kailangan natin ng relay para siya yung mag-kill switch sa ating motor para mamatay yung makina natin. So ito yung dating switch ng motor ni boss mga katropa. Ang gagawin natin, aalisin na natin yung dating switch. Ito yung kanyang buong harness. Merong black, white, green, black, solid black, tsaka solid na red. Puputulin na natin tong harness niya, pero wag yung sabay-sabay putulin kasi live tong ating kulay pula. Baka magkaroon ng grounded. Isa-isa nating putulin. Ito na yung ating dating susian. At ito naman yung mga wire ng ating susian. So unahin muna natin mga katropa yung number 1 ng ating ignition switch. Yung number 1 ng ating ignition switch, yung patandaan natin na ito.
yung maliit na binanatan natin. Yung number 1 ng ating ignition switch, ilalagay natin sa red wire ng ating motor. So ito na yung number 1 ng terminal ng ating ignition switch. Nilagay na natin sa red wire. Ang susunod natin yung number 2 naman. Ito yung palatandaan natin, yung walang balat. Ito yung number 2 ng ating terminal. Ilalagay natin to sa accessory wire ng ating motor. So yung accessory wire ng ating motor ay kulay black. Pero wag muna natin siyang iti-tape dahil meron pa tayong kasama dyan. Ito na yung terminal number 2 natin na ilagay natin sa accessory wire. Hindi pa natin ilagay ng tape kasi ilalagay natin yung relay natin dyan. Pero mamaya natin ilagay yung relay natin para makita nyo yung pinagkaibahan ng walang relay at nung mayroong relay. So ang susunod natin, yung pangatlong terminal natin, yung number 3. Yung number 3 na terminal, trigger ito ng ating push button. Kaya kapag ilalagay nyo ito sa push button, siguraduhin nyo na yung trigger ng ating pindutan ng push button ay positive supply at hindi negative. Kasi ang nilalabas nitong terminal number 3 ay positive supply. So siguraduhin nyo lang na positive supply yung supply ng ating push button. So itong TMX Alpha ay positive supply yung kanyang push button, kaya wala na tayong problema dyan. Plug and play na lang yung gagawin natin. So itong terminal number 3 natin, ilalagay natin dito sa pindutan ng ating push button. Hanapin natin yung socket niyan. Itong white na socket, meron kayong makikitang black wire. Ayan yung supply ng ating push button. At meron kayong makikitang yellow na mayroong lining na red. Yan naman yung ating supply o trigger ng ating starter relay. Diyan natin ilalagay yung terminal number 3 sa yellow na mayroong lining na red. So heto na yung terminal number 3 ng ating ignition switch na ilagay na natin dito sa trigger ng ating push button o dito sa yellow na mayroong lining na red. Ang naiwan lang dito ay yung solid green tsaka yung black na mayroong lining na white. At yung relay hindi pa natin na ilalagay. So ganito yung sistema ng ating ignition switch. Pag inon mo siya, gitna lang, meron siyang mga accessories, gumagana lahat, signal light. Pero kapag papaandarin mo na, pwede mo na siyang isagad para mag-push button siya. Yun o. Parang kotse, parang naka-expander. Ayos ha. Boss. Parang ka naka-expander. Parang kotse. Yan. Pero kapag pinatay mo siya, tuloy-tuloy pa rin yung andar ng kanyang makina. Yun yung gamit ng ating relay para patayin yung ating makina kapag pinatay natin sa susian. So dito sa ating relay mga katropa, unahin muna natin yung pinagsama nating number 85, yung gitna, yung number 30 natin, pinagsama natin yan. Ilalagay natin yan sa kulay green o ground ng ating wire dito sa ating motor. So heto na yung pinagsama nating number 85 at number 30 ng ating mini relay na ilagay na natin sa green wire o sa ground ng ating motor. Ang susunod natin yung number 86 ng ating mini relay. Ito yung ating number 86 sa kaliwang side ng ating mini relay. Ilalagay naman natin to sa accessory wire ng ating motor. Dito natin siya ilalagay sa terminal number 2 o dito sa black wire ng ating motor. So heto na mga katropa yung number 86 ng ating mini relay na ilagay na natin sa accessory wire o black wire ng ating motor. Ang susunod natin yung pinakahuling wire sa ating mini relay, yung number 87A o yung normally close ng ating mini relay. Ilalagay natin dito sa isa pang wire ng ating susian, yung black white. Ito yung pinaka kill switch ng ating CDI. So ito na mga katropa yung number 87A o normally close ng ating relay. Nailagay na natin dito sa black white ng ating susian. Ngayon kapag nilagay na natin yung relay at pag sinusi natin, may accessory wire siya. Pero kapag i-start natin, ganito lang yung gagawin natin. Pipili na natin siya. Parang kotse. Yun o. Alright. Tapos kapag papatayin, mamamatay na siya gamit yung relay natin. Kaya importante na maglagay ng relay kapag primary type yung motor natin. Pero kapag battery operated, wala nang problema. Direktahan na yung gagawin natin. Yan o. Parang kotse na. Parang kotse. Alright.